Hallelujah. May nada sa tanan? Gusto ko man i-welcome ang gwapang asawa ni Konsihal Philip kag iyang mga bata. Ay sila subong. Nakapakasyon siya. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's all stand. Let us open our Bibles in Romans chapter 8, verse 28. Isa lang dito verse, pero this is very powerful. Hallelujah. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Salamat sa nga aga. Salamat sa mga katawan ni mong hari na subong. Lord, we invite your presence to be with us. Let your anointing flow, Lord. I dedicate myself to you and may you will speak to us, Lord. Magpakikala ikaw sa amon, bugsi among panguna-una, bugsi ang among mga tagipusoon that we will be ready to receive your word. Amen. Salamat din, Lord. We give you praise today. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Hallelujah. I would like to start this sermon sa isang powerful illustration. Hallelujah. Sino diri sa inyo ang nag-crochet? Crochet ang silong utawgon. Nagagansilyo. Gaala ang pictures. Okay. So, gusto ko i-share sa inyo isang istorya. Isang kapata na nagalantaw siya kay lola niya na nagagansilyo. Si lola niya nagagansilyo. Kita niyo ng tigulang na nagpungko sa humba-humba. Kapanambiran. Imagine yung kapanambiran. Nagpungko sa humba-humba. Tapos ang iya mga apo, ara-dara nagpungko kag nagalantaw sa iya. Samtang ang bata ara-dara galantaw sa kay lola niya na nagagansilyo. Okay. Samtang nagagansilyo siya, natingala siya, silito niya, nagabukot sa siling niya kay lola niya. Kinanilantaw niya kinaubra ni lola niya. Tapos siling niya, Lola, what are you doing? Siling niya, naman ako na ibunobra. It doesn't make sense. Sinano man din na, wala man tulos, kung hindi ko na ako ginaubra. Pwede mo makita ang sa likod sa picture ka. Okay. So, sa likod sa ginaobra ni lola niya, ginagansilyo ni lola niya, sige nga lola, wala man na iya sa pulos ang imo ginaobra. Tapos ang bali lola niya, tatlaw si lola niya. Kaya yung ginalantaw niya, ang likod sa obra ni lola niya. Kung nagagansilyo ka, ano makita mo sa likod? Ha? Ano makita niyo sa likod sa ginagansilyo? Ha? Mga bunang. Mga bunang ka? Kasamorya. Kasamorya po. Why kasi may makita ang image, no? Why kasi may makita ang manami? Sige na, ano manala? Doon wala ka na po. Ano yung tayo mo ginawa? Pero doon wala na po may makita ang manami. Dira? Naman nga, ako nang ibo ginaginubra. Sa bali lola niya, dalit di ba na? Dalit ka sa apon. Siya po di sa liyo, kung sabak siya ni lola niya, kaging makita sa iya. Wala pa ganong picture. Okay. Okay, sige. So imagine nyo na lang, pagkatapos sina, ipakita ni lola niya ang picture. So nakita niya, sabi niya, ay wow! Ganami, gani. Ganami, siling ko niya sa ipubra. Siling niya, ang bali lola niya, what looked like a mess. What looked like a mess from underneath was a masterpiece from above.
Siling niya, kung anong makita ko nga siling dunia, nga taga sumurya ako sa likod. Pero sa front gali sina, masterpiece. Manamig nga masterpiece ang bato niya. So, kaangay sa ginagipasa na itong subo, we know, ang isaga, ang sa tapestry. Okay. Ang like a picture. Sige. Kita niyo? Lain ni siya. Istoryan naman mo sina later. Ang lain na picture. Sige. So kung isabi nato, ano man naman hindi ko maintindihan kung ano ina. Naman na itong kalaway, sina isang picture ba sa bata. Abalo ka mo kung kaisa, sa likod sa manaming na sa masterpiece, sa manaming na picture, sa ginagansilyo, ang makita lang natin kung kisa sa ato ng kabuhi, mga bumon nga bunang. Sa atong kabuhi, kung kisa ang makita lang nato, ang mga kagamo, ang mga problema, hindi man namin circumstance. Pero after galit sina, why kita kabalo, nga may manami, dali kung lang tawin mo sa pao. Kagi na ka kung isa, may mga problema kita. Mga delayed answer sa atong prayers, mga unexpected di mo manuses, mga painful chapters sa atong life. Kapamati ka mo. Mga painful chapters sa atong life. Ako yun ang mga bumon ng mga bulang na sa likod sa manami ang picture. Mga unanswered questions, pagkatulan ni Pastor Bob, mga circumstances that are hard for us to understand. Mga circumstances wala mabudlay para sa atong hindi. Sino sa inyo na question? Mag-i-connect ni Lord si Pastor Pat. Naman Lord na nadulaan ko trabaho. Naman Lord na nalugi ako negosyo. Naman Lord na sige kung man pakasto, wala akong pugi ako na senso. Naman Lord na akong business partner, ituto niya ko. Naman Lord, naging unfair sa ako ng mga circumstansya. Naman Lord, di pagkalain ko sa mga ibang na tao na dulaan ko trabaho. Lord, this doesn't make sense. Though, kumbaga, ano galing na ang balila sa Tagalog? Walang walang kabuluhan. Hindi may alis sila na hindi fair. Ano galing na ilagin ng term? Hindi patas. Hindi patas. Hindi fair. This is not fair. Kabalo ka mo, lang tawa lang nato ang atong mga circumstances. Mas mag-salik ka kay Lord. Ang Lord, wrong nga picture. Sorry lang. Ang picture frame bala? Ha? Ay ko sorry lang. Salam. Okay. Sige lang. Imaginean nyo lang. Okay. So, mga tanggol pala, mga nagabubon ng mga bunang. Na-imagine nyo na lang, mga bubon ng bunang. Sino ang daw-bubon ang bunang sa kabuhi mo sa iyo? Doon hindi ka kikintindi, doon hindi mo ma-reconcile ang tanan ng mga circumstansya. Naman Lord, nagpakasan ko, naman nga nag-fail ko sa akong subject. Naman Lord, dinubra ko man tanan, dinubra ko man akong best. Naman Lord, dinubra ko man ang tanan, tani ka maging manami kung ang tao. Naman ang pananaw sa tao, sa akong dumalain kung yapon ng tao. Diba? Sa mayroon times na baga, ako nagaling nagbulig, ako pang malain. Kagi ka mo sina? Ako nagaling nagabulig, ako pang malain. Today, I just want you to see 3 powerful truths about God's work in our lives. Gusto ko makita natin ang tatlo kamang manaming kabutang na gusto raw sa Ginoo sa aton. The title of this message today is God's purpose for our pain. Ano ang purpose ng pain sa aton na life? Actually, si Pastor, kung natandaan ninyo, nagawali na rin si Pastor about pain. Sa nagmasakit siya, share niya niya. Ano ining tatlo man ni? Kung kaisa, siling naton,
questions, no? Damo ka mo questions sa inyo life. Sino damo questions sa inyo life? Damo ka question mo, no? Naman Lord, ako nga mga pag-uyo, wala nang ako nasabat. Naman Lord, kin-allow ni mo ini. Kabalo ka mo, isa may mga times na question ako kay Lord, gamangkot ko Lord, anong igain mo purpose? Naman naging ko ako si Pastor Juan. Kung may mga disappointments pala kita sa atong life. Kag naman nga daw grabe gidya ang pain. Naman Lord, may problema kami sa family. Naman Lord, ako parents, may problema. Naman Lord, ako ni ang hindi ko maintindihan ng mga problema sa akong pagbuhay. Many of us have discovered that faith does not remove pain. Hindi kita ma-remove ang pain, no? Sino na sa inyo walang pain, walang sakit? Praise God, panariho kita tanan. Yes. Kaya ba ni Lord, in this world, you will have triumphs. Faith helps us walk through pain with confidence that God is still at work. Ang nakambal sa Romans chapter 8, nga wala yan nag-promise si Lord na wala kita suffering. Sino sa inyo din rin nagambal na, ay, saan nakakilala ko kay Jesus ang na-born again? Kung nga managdako pag akong problema. Abi, kuya, kung makakilala ko kay Lord, abi, kuya, kung mga Christian, kuya, wala niyang problema. Why ba na nag-promise si Lord na wala ka na tayong problema? It is a promise, ang Romans chapter 8, verse 28, it is a promise that suffering will not have the final word. Na ang mga suffering, ang mga problema, will not have the final word. Hindi na conclusion sa ating na life. God can take our deepest pain and use it for His highest purpose. Pwede ka rin magamit sa Ginoo ang aton na grabe ng pain sa aton life for a greater purpose sa aton life. Number 1, pain often removes what we trust in. Ang balon talaga kung i-post, i-flash mo ang picture. Okay. So pain often removes what we trust in. Ang kasakit gali, nag-remove sa mga butang na ginasaligan ta, na ginadipendihan ta. Ginakuha niya. All things are work together. Kapag mo ang tanan-tanan, so kung imagine nyo, kung ano daw ang mga circumstances sa imo life, imagine na tanan, maging pangubra na sa kinuutanan para sa imo kayo. Kasi ka, Lord, yung mga amal na bisa din ang problema, Lord, para sa akong kayuhan. Ay, do you think ikuha ni Lord si Pastor para sa akong kayuhan? Sabta niyo po. Ikuha si Pastor para sa akong kayuhan? Ha? Kapati ka mo wala? Ito wala pa kapati sa sabat. Actually, gambar tanga kapati, pero at the back of our mind, may question tanga nakatapo, di ba? Tama? Tama. Ako kapati man ko. Pero may nakuha question at the back of your mind. Tama pala? Before God can elevate us, He often removes what we depend upon. Lungguhan ko ha. At least kuno kita pasakaon sa Ginoo or i-promote sa Ginoo, sa masami, ginakuha niya ang atong ginasandigan. Sino inyo nasandigan? Ano inyo ginasandigan? Kabalo ko mo si Pastor, ginasandigan mo sa tabi tayo. Ikuha niya ang ginasandigan. Kung kaysa agasalin ka na, ay, wow, nag-ibig ka kay, nag-break up mo sa boyfriend mo or sa girlfriend mo, kinagsalig ka na sa iya, sa tanan. Siya nag-drive sa imo, siya kabulig sa imo, siya kabulig assignment mo, siya kabulig sa imong lubraw sa school. Kasalig ka. Ginakuha sa Ginoo ang ating ginasaligan. Kabalo
kabalo mo, sige ka, ipakita ka ang atong tanto ng business na lang. Okay. First, the brush was cut. Ang story, si Lilia, may duwa ka hawk or hawks, ng mga space, ang tawag sila sa iyang hawk. Ang duwa ka, ano ba nawag sila sa Ilonggo? Ha? Pala, ano mo na pala niya sila? May farmer, may-ari sa siniduwa ka classes, duwa sini ka business. Nagini siya, ang isa, nag-learn din siya nga maglupad, ka-enjoy na siya nga maglupad. Pero ang isa, isa yan, nag-enjoy na siya lupad. Pero isa, hindi siya gusto maglupad. Kaya gusto niya, dala lang siya sa iyang comfort zone. Hindi siya gusto. Dala lang siya, gusto niya lang magpabilin. Day after day, dala lang siya nagabungko kag hindi siya gusto maganin. Bisan ano obrahon sa farmer. Damo na gulo din sa Korean farmer say, lupad ka na kayo manamo dito pagkaon sa unahan. Lupad ka na, kay manami yung maglupad. Lupad ka na, kay namin pala ipagpag. Tanan na nga encouragement, hindi ka dyan maglupad. Finally, nag-give up na ang farmer. Pero may isa ka wise man na nagkanto. May nagkanto nga isa ka-friend man niya. Tapos nakibot siya, nagkulpila lang, naglupad. Naglupad at kung nag-aaring sa comfort zone, naglupad sa. Akala si mama na naglupad na, uy, sabi niya, Miko, anong ginubra mo? Anong ginubra mo? Nga man na naglupad na ina siya. Kabalo ka mo lang sa bar. Banta niya ako nung ginubra sa wise man. Ha? Sili niya simple lang. Kaya hindi siya maghalindera sa branch na ginatungtungan niya ang comfortable siya. Simple lang, ginutun ko. Pag utun sa wise man sa branch, sa kahoy, hindi wala na siya tungtungan. So napilitan siya na maglupad. Mario tutulog. Kabalo ka mo, isa, ginakuha sa ginoma nung ginasaligan. Kaya para mag-learn kita maglupad. Kaya hindi mo mabalaan kung kaya ni mo. Kung ara ka kung hindi ginasaligan. Natandaan ko sa muna si Gina, nagsukod, isa sa ako. Hindi yan nagsukod, naglain. Pero hindi na saya siya pala sa siyempre kung ikaw, ibayan ka, maglayan yung buod. Isa una, nakigang kami ni Pastor. Kaysa forever living sa muna, nakalambot na kami kuntiin. Bali Pastor, nakalambot na kami kuntiin sa inyong negosyo, pero wala na, di kami kalambot kuntiin para magwalis ng pulog sa Ginoo. So one time, may schedule kami sa Magubilan, no? May schedule kami sa Magubilan, kaysa muna, kung maglakad kami sa magkanda kami orientation. Ako ang kakanda orientation, si Gina, kaupod lang na yan. Ako ang nagambal, siya na ng back-up. Sa itong time, ginambalan ko ni Pastor, hindi maglakad. Ay, bisa maano ko yan, hindi niya kong balagtol. Hindi maglakad. Ay, sili ko na, ako din tumamon. Kung maalang-alang ito si Gina, wala ka preparar si Gina, siya ito parang ma-orient. Kaya na, ay na kuya, ay kala hindi niya di kuya balagtol. Ay ano, abi, masupak ko sa bana ko yun. Siyempre, hindi nadlok na kung magsupang sa iya, nagpati ko sa iya, Baba Gina, Jean, pasensya, ganyan, Jean, di putang nagigaya sa alang-alang. Hindi ko ipagbalakto ni Pastor. Ano na tabo? Giputod ang branch. Si Gina na hindi gusto maglupad, hindi siya gusto magamal, hindi ko magamal, ikaw lang ginapiyafal, ikaw na yan, hindi ko kabalo. Nagtindog si Gina. Galahin niya mo, na ano ba ito, hindi na sa magpuglo sa akin, kainin. Kaya putang ko sa alang-alang, ay kung ikaw kami putang ka sa alang-alang, improve to, ay sa kapreparar, yung itong kabalang-balang si Gina, manong ko sinibala. Kung sinibala ko yung kapreparar niya. Grabe na mo lang, tumamais ko
lang palang si Gina, pero naglupan. Subo, pang pala si Gina. Ginakuha sa Ginoo ang atong kinasandigan, kabalo ka mo, kung nakita ninyo, there is a church, ala lang ko working behind the scene. Nag-work lang ko behind the scene, katindog lang ko ni sa pulpit, kung magwali, kung hindi kawali si pastor. Pero tanan kawali iya, tanan nahambal sa Kisaya iya. Siya tanan kawali, siya tanan kawakal. Kay mas mayad siya magambal. Pero nawala ko na-realize, kabalo ako na in-share ni sa ako ni Pastor Ray, naging naibigin ko yan. In-share niya ni sa ako sa Thursday. Ako na gusto ko mag-share sa inyo, naging naibigin ko yan kasi na-realize ko lang, naging kuha ni Lord si Pastor, kaya abi ko sa una, ang calling na ako na sa Pastor, nakakonect lang kay Pastor Pal. Kaya paano na lang ko sige kung wala si Pastor? Paano na lang ko sige kung wala si Pastor Pal? Kaya hindi ko i-realize na ako naman Pastor dili. Kaya nga ako gusto ko, ara lang behind the scene. Hindi ko yan sa front, ako lang dito sa likod. Pero ang basa Ginoo, no. Grabe din na in-send na ni Pastor Ray sa ako to let me know, to let me realize na Joanna, you have a different calling from Pastor Pan. Kung kaisa, wala dependent kita sa mga tao, hindi lang tao sa mga circumstansya, sa relationship, especially sa relationship. Hindi na tayo makatindog, hindi na tayo mabuhi kung wala ang mga tao din na sa liganan. Sa atong posisyon, sa work, hindi ka nakatrabaho kung wala ang mga tao sa palibot nimo. Sa imong dream, sabi ni mo, hindi na yung madayo ng imong dream kung may madula itong mga tao ang ginasaligan nimo. Kabalo ka mong ang mga source of our security. Si Pastor siya ang source ng akong security. Abi ko, kaya kung ara siya daw, wala ko na kulbaan. Kung ara siya daw namin ako pamansyal. Ito feeling ko, comfortable ko. Pero gikuha sa Ginoo. Bisan ka mo. Kung nari si Pastor, okay lang pamansyal nyo, di ba? Pero ang bagi Lord, kamu kaya niyo man. Kabalo ko mga mag-share ni, ako na-realize kung mag-share ni Mano. Kaya nakita niya subong ginawara na doon sa church sa Panay. Nakita niya yung naglupad kita tanan. Nagipay-lipay siya sa ginubrata sa pawa. Banyan-duwan ang ubra ko sa video kaya ipakita ko na sa national. Hindi lang dari pakita niya sa bilog ng Pilipinas. Awin mo na lipay. Sa atong video. O, ara si EJ at si Ara. Sige, mo lang clear no. Panamian yun, oy. Panamian yung kay amo na siya yung mismo nagambal sa ako. Siya, wow. Sili niya, that is worth sharing. That is worth sharing. The wisdom, kang ang idea nga ginubra ninyo, that is worth sharing. Sa Abraham, tandaan ninyo, sa Genesis chapter 12, verse 1. Si Abraham, sa ginamalan siya ni Lord ng malakad. Why di siya napamangkot kung sa diin siya makadto, diin siya makadto. Why siya namangkot, di ko makadto. At di na ko makadto, di mo ko dalo, Lord. Kinkat ni Lord ang iyang ang branch of familiarity para ma-discover niya ang promise. Often, sa masami, our greatest growth begins where our greatest comfort is. Mati ka mo? Sa masami, ang pinakadako natong growth or pag-advance or pagtubo dito nag-uumpisa sa kung ang atong pinakadako ka comfort mahin. Di ba na kung comfortable ka, hindi ka na gusto
kung komportable ka, hindi ka na gusto maglakad. Tamarang ka na. Kami galing ni Pastor, kung nabalaan na namon wala nga restaurant ka manami. Dara lagi kami yung balik-balik, hindi dara kami komportable, hindi kami gusto magkanto sa iba. Kay komportable ka dara. Pero gusto sa Ginoo, ay explore man nimo ang iba. God may remove what we are leaning on so we can learn to lean on Him. Kung kaisa, ginakuha ni Lord ang imo ginasantigan para dito kasi niya magsanti. Amen. Ay kung kisa ang aton mag-comfort, ang aton balang security, ara na sa tao, wala na kay Lord. Kinapalan mo sa Ginoo, kinaparealize mo sa Ginoo na, hey, ang imo yung security, ari sa ako, hindi sa tao. Kaya kung madulain ang mga tao, madulain mo security. Pero so kung na-realize mo yun, na si Lord yung akong security, siya ang akong comfort. Number 2, okay, ano galing number 1? Okay, pain often removes what we trust in. Number 2, pain often reveals what God has placed within us. Gina-reveal sa Ginoo ang kasakit, gina-reveal sa Ginoo kung ano ang gina-place niya sa atin. Ma-realize mo ba lang, ay, may gift na galisin eh. Na-realize mo naman namin magaling magwali si Pastor Joseph? Amen. Kung wala natula si Pastor, why nasa din nagtindog? Kung na-realize niyo subong kada Domingo sa hapon, atong mga kapastoran ginag-train naton, si Pastor Aquiles, si Pastor Rexon, tamo na ni Pastor, si Pastor Nathaniel, kag si Pastor Edward, sila na din tumawali sa pawa. Ma-realize ninyo, kag soon, kapuman, pasunod, si Pastor Melky, ari sa Lisubong. Si Melky naman subukan na mag-enroll sa Berean. Sino bang gusto mag-enroll sa Berean? Sa Kamon. Tamo hindi. Si Denmark di gusto mag-enroll? Di si Denmark. Ano sa day? Pag-enroll na ka mo. Tamo ka niyo pwede mag-enroll sa Berean para tamo na pastors. Pila ka barangay ang panay? 42 man ka pastor atong inanglan para may pastor ka na tayo. We need more pastors. Ako ito ka naman ni Gina. Ang pawa, alam niyon, pero wala mga ngani. Kung isang hektarya ang alam niyon naton, ang aton mga ngani, pulo lang kaya, hindi. Hindi. Kung may harvester ka, kaya. Ay, pero kung wala, kung mano-mano, hindi kaya. Hindi kaya. So the purpose of pain is not punishment, pare. Ang balay ko kaluyo, ang purpose ng pain, ng sa trials, hindi para pinahan ka. Balay ko kaluyo. Hindi na iya purpose na, hindi para pinahan ka. Hindi para pagkabunlayan ka. Hindi na isang gaba. Ang balay ko kaluyo, hindi na gaba. Hindi na nalisi. Kasi nalisi na sa hindi ka kilala kay Jesus. Pero ang dira sa Romans 8:28, for those who love God. Sa mga nagkapalangka kay Jesus, ang pagtilaw, hindi merisi. Ang balay mo kaluyo, hindi na merisi. May purpose na si Lord. Kung nalagbo ka sa exam, may purpose na si Lord. Kung walang kakapasar, may purpose na si Lord. Una-una, ginatuluan ka ni Lord na magtuon, kaya nalagbo ka, kami ka nagtuon. Siyempre, ay kung nagtuon ka, kung nalagbo ka, may purpose na gyapon si Lord. Diba?
ang purpose ni Lord sa atong pain is not to punish us. The purpose of pain is open revelation. May gusto i-reveal si Lord sa iyo. Kabalo ka mo sa muna, istorya ka mo dati. May nagapangaluyang sa ako, ay grabe. Pagkata ko ngayon. Sa muna, basta hindi Christian, ex. So may tatlo na Christian. Tapos, ang balko, kung akong napili, ang balko, kasi magsala ko. Pero kabalo ka mo si Lord, ang isa tali sa ila, ang isa dira si pastor, tapos ang isa best friend ni pastor, ang isa, ako ni crush ko tali, na ubod ko man sa school. Siling ko tali, kung ako pa balo, sakto ko lang initali ako ng crush yun, ang pinakamuyak mo sa Ginoo, Lord ako nang ibisa, Lord ako sa... Kabalo ka mo, kung crush ninyo, gambal ka kay Lord, Lord ako nang ibisa, ako nang ibisa, pero umpisa na gambal si Lord na hindi na sa, ako nang ibisa, Lord, ako nang ibisa, Lord, kasi nagsala ka lang. Ako na sa'yo namin namin, kay wapo, ako ni, grabe yung describe mo kay Lord. Kabalo ka mo, samtang nag-pray ko yan, i-reveal sa Ginoo, imagine na gulpi lang yan. Gulpi lang yan nagambal na, total wala naman si Tito mo doy. Siya sa ito nagambal sa ako. Wala naman sa kay Nico yan po. Gulpi lang yan nagambal, saya nga kapangaluyang tumigo niya sa ako, tapos nagambal, saya nga, ay, naslip of that tongue saya. Nga may ginapangaluyagan na ibay, ay apaw, tumpak, ex na. Pao, tutayan ako nahulog, tutayan ako nagsala. Kabalo ka mo kung isa, ginaalaw sa Ginoo. Oo nga, sige ka, ay, bakit tutayan ako sa ito naman na. Pero kabalo ka mo, sinagay ka nito. Hindi to siya tani ang para, hindi to siya para sa ino. Galing yung gusto mo yung utusap. Kung taluay ka naman sa pamangkutol, okay lang na. Hindi ka naman pamangkutol na. Pero patay naman to sa... Hindi na sa pwede na makakagawin ko. Okay, so the purpose of is, gina-reveal sa Ginoo sa imo. Ang pwede yung ba, wow, hindi ka magsiling ako, naman na. Ako kito sa tanaw, gusto mo nilibigyan na pakaluyagan na iba. Ay, pero gina-reveal ni Lord sa imo, hindi ito galing para sa imo. Dapat yan, kung may mga circumstances, mati ka mo, kung may mga circumstances, dapat sensitive ka mo kay Lord. Naman ginalaw sa Ginoo, hindi siya maging into ko sa isang libo naman. Maging bayan ko sa akong business partner naman. Kung sila mo, hindi na para sa iyo. Mamati ka, hindi ka mangakit kay Lord. Kabalo ka po itong peace na to, na wala naglupad. Wala niya na-realize na kaya niya maglupad ng takas. Galing kinadlok siya. Diba, nadlok ka, hindi ko magnegosyo, diba, si Pamuto. Huwag ka pa galing umpisa, magpapaan ka na. Hindi ko yan. Inabalag ka na ni Lord na umpisahin pa na nga negosyo, kaya malamin eh. Ay, hindi kaya, adari lang ko yan. Ako lang na yung negosyo ko, gusto ko yan. Kaya ako niya malamin. Nabalag ka sa Ginoo, explore. Ay, ari, kinaputoy mo negosyo. Nga gusto bigay mo. Nabasa Ginoo, explore ka. Kaya mo yan maglubad. Lubad? Ay, kanina kayo mamati. Hindi ka pala mamati kay Lord na kaya mo na. Panakuha mo lang yung negosyo, amat-amat lang. Mabasa mo lang kay Joshua na, Diyos, open pala kamay lang ang restaurant. Kamay lang, isa lang anay kakyos. Asa sa mulihi, magtamo na. Galing kayo gusto natin, big bang tayo. Gusto natin to, parehas kita pala tayo sa kuwan. Gusto mo tayo na parehas kita tayo sa Starbucks, ito kapihan. Isa na anay kakyos. So we will never know na kaya natin maglungkot
Abaliya, hindi iya nga tagaan kita comfort ng Lord. Abaliya, the good is becoming like Jesus. Abaliya nga, and we know that in all things, God works for the good. Ano inatira ang good na ginamit mo? Ang good na ginamit is becoming like Jesus. In all things, God works for the good of those who love Him. Gusto niya, ngayon kaangay kita kay Jesus. Gusto niya na i-mold niya kita. Kangay kay Jesus, gusto ka, oh Lord, kanungon sa opportunities na wala na akong makuha ang opportunities. Kung na-miss mo ang sinimutan kong opportunities, hindi ka masubuan. May purpose na si Lord. Hindi para sa iyo. Kung kaisa, may mga dagong opportunities. Kung isa mga dagong opportunities, amo na mga opportunities na makapapalayo sa imo kay Lord. Amo na wala na kinaadaw sa Ginoo. Nga makuha mo ng opportunity kahit it is not good for you. Sili ka, hindi magkakapan ako, magkapa-American ako. Pinano na wala mo dahil yung huwag ginapro bago visa. Ay, kung sila yung hindi pa gusto ni Lord na maglakad ka. Ariyo, God uses pain to reveal, number one, faith, character, dependence, spiritual maturity, and Christ-likeness. Ina-reveal, inaalaw sa Ginoo ba na ang kasakit or ang mga pagtilaw para magtupo atong pagtupo. Kabalo ng mga kadamong sa mga pagtilaw mga nagyan ako ni Pastor. Pero ipatubo sa Ginoo ang pagtupo. Nagka-learn kami ni Pastor magsalit kay Lord. Bisan wala kami tako pasweldo, nagsalit kami sa iya. Nag-start kami sa among ministry ng Bigado. Ang magaling ilaw. Grabe na nalipay man kami sa mga women nga nagkatudol, in-interview nila kami. Kabalo ka mga nagkatudol, in-interview nila kami. Balila, Pastora, paano na lang ako singin yung church? Sili ko kabalo ka mo sa muna mo, church, daw lang na. Gani, paano ka nag-ako na sili? Kabalo ka naging pastor, ang balo siya Parmero, ang atong guest room dito sa babo. Actually, lain ang design. Lain ang design tani sa atong annex building. Pero, sa kinubra na, kapamilit nila si Pastor, sila ko dapat, diba, may ako sini dapat, dari, isa man niya, hindi na. Hindi sa'yo magsugot. Sila ko tani, tuwaon tani ka kwarto, ang guest room, para naman namin, siya hindi, tama na lang. Kapag ko kada magamba si Pastor na hindi, wala na mga kulit sa iya, pagamba niya, hindi. Ay, kung magamba ninyo pa na, walang mga asawa nga, hindi. Maano ka mo? Palupasay? Maano ka mo? Mainaway? Maano ka mo? Wala, kundi siyempre may gusto na lang. Diba? Sinundang maaway. Ay, pero kung life and death, kung ginaya yung pakipato, kung galing na yung Alex building malang na, sige na lang. Pero sa pagkato na rin sa mga women pala, na-realize mo, tama si Pastor. Ang magbugaling, salamat na wala akong pilit sa iya akong gusto. Salamat na wala akong pilit. Ngaman, sa Friday na nag-overnight dito ang mga women, susambal na ako. Anong aral sa piyak sa guest room nato? Ang bago kaya na gani? Silip ko, ano ba ang aral dira sa guest room? Mga young people lang, mga nanay. Sus na mga young people sila, ang tibok nila, baliyana, astaya, sila pas ang mga tibok nila, baliyang pas, hasta sagwa ang pagtuniyan, amin ko yung galing, may nagkakalalipong na sa ina, ay hindi na kumbaan siya. Naano na ba sila dira sa babaw ng kamukha ko nila? Alin sa temprano, kaya hasta mag-aaga, yan ang kilinadlaw na ako. Yan ang naglaw nila, ari kami diri ang tanan ng mga pastora, tanan ng mga pastora, diri sa akong kwarto matulog. Ang tanan ng mga women's coordinator, dito sa PM sa guest room, upon si Gina. Bago Gina, sige, upon ka na lang na sa ila, kay para doon namin man. Sus, kapala mo, ano sa tusi na? Kung kinakapog-yapon sila, yan. Sabi, galing kayo ang isa dito nila kaupo ng Manila, nag-challenge. Coffee challenge. Kung mga pika mo, ang tanan ng mga pimay, 200 pesos. Sus, napala na, sila na, tapos matulog sila na.
nag-turmeric na kami. Naman ko kaya na, tawag kaya na, Han, ito, feeling naman na kami sa hotel. Pwede kami ka-order for ka-turmeric. May ako, grabe ba si Ana, wala ka-serve ba si Ana daw sa hotel. Saling niya, ma'am, wala na, ma'am. Tapos din-serve naman kami dito. Enjoy man kami. Pag-abot dito galing, wala yung kabalik sa pastora mo rito. Sabi ko, ano ba ito? Siling ni Bibi. Siya nagtawag ko to sa danay. Bakit si pastora Bibi na nakabalik? Siling ko, ay si pastora yayin niya. Nagkinatulog na. Siling ko po na, ano mga stranded doon sila nagawa. Kantuman ko dito ko na. Kali, kaya ang tanan na nag-turmeric, nag-300. Ayun ba, siling ko, di nga alaman ko na wala na sila, na-stranded sila, pati ako na-stranded, tatlo kami, na pinaagaw na kwarta ba, o kasadyahon. Susiling na ako, dali. Kabalo ka mo, grabe. Siling ko manami, galing, kaya nga man, siling ko, ay, subok ko lang na-realize na tama si pastor, na wala niya ipanibisyunan. Kaya kung kay malapad ang space, sus dito kami nagdirumbutan, hanggang magilinat lang ang mag-inistorya. Grabe nga therapy mo. Ang next naman na plano ni Gina, ang mga nanay, pa-overnight kita dali. Pa-overnight kita dali. Bado ka po, wala mga tatay. Ay, nano kami yan. Pwede man ka mo. Kaya nga, nung dito nga, kaya ang piyak to nga, ang isa na ito ka-guest room, gina-prepare na ni Pastor Joseph, malin sila dali sa piyak. Kung makahalin ka mo, pwede nga ang ditong iban sa babaw, ang iban dito sa dalog. Ang isang dari pag ito, kanabuhan sa kwarto na dari, basta siguraduhan nyo lang nga manami inyong fellowship. Ay, ang mga yung people, tumuti ka na yung magkabuhan. Pwede kaya. Kabalo ka mo nga prepare ni wala ko palang ma-realize, hindi ko kay pastor na madagudag ko kaya sa ato mga kwarto. Pwede matungamon kay para ang purpose gali, para makarumpo ka. Para maka-fellowship na mag-enjoy ka mo. Napuli pala ang mga women ka. Ay, grabe. Dito din sila magpuli. To, grabe nila pinasalamat. Manami ang fellowship. Kabalo ka mo sila mo gali kay Pastora Morita. Sila ko Pastora sa sunod ako naman ito mo bro. Ay, ma-prepare na kita na kami din kita para bigyan ng host. Pero kapasalamat kita, kainin facilities na patindog natin, hindi lang para sa aton, para paging sa iba, na para sila matamit. Ang mugali ng purpose, wala ka kabalo. Eh kung sa una, nagsugod ko kay pastor, kaya hindi sa magsugod sa akong gusto. Kung kisaba na kita ng mga asawa, kinasugod-sugodan na lang aton pa na kung di magsugod. Masugulan mo yung magbubusig. Ang balantagan ka nga. Amo ni akong gusto. Diba? Kung kisa mo na natin gusto, ako kita yung masunod. Hello? Mga nanay. Kung kisa, akong gusto kita masunod. Na-realize mo din pala. Ano yung Deuteronomy chapter 8. Sino sa inyong kapatid na kung kisa, kinanglan ka man pag-utuman para maka-realize? Kinanglan naman pag-utuman. Ariyo si Jesus, si Lord pala ginubra niya. Yung pag-utuman niya, Israelites. Pag-utuman niya, Deuteronomy chapter 8, verse 2. Real cookies. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you will keep His commands. Next. I-humbled you. Anong iyagagin cause na magambol ka? Causing you to hunger. And then feeding you with manna, which neither you nor your fathers had learned, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kabalo ka mo kisa, kinalaw sa Ginoo pag-utuman kita or hindi. Hindi maging literally na pag-utuman ka, kundi nga may kakulangan bala. Ginaalaw ni Lord
nga hindi ka pa ma-bless. Kaya para matistingan, kung wala pala blessing, kung maalaga ka pagyapon kay Lord. Kaya kung may blessing ka, kaya kung bless ka, why ka man di? O si Gina, kaya kikuha ni Lord, dati ang iyan ng mga trabaho ko. Eh kung di ari sa digalagan kay Lord, oh? Pero wala talang ikaw, ginana na natin Lord, i-bless. Sa mga tumaman na nagulat to ako, mga trabaho man, mga nagulat to ako, negosyo man, kanungkon sa ito, inaalaw na tanay sa Ginoo. Kung kisa, ginahambol niya ka, para i-test ni Lord, na nagaro mo siya, bisan may kapigalo. Kay matugan na ba nila nga ang test na remember nila nga si Pastor Bernie, ginambalit na ni Pastor na ang pinakamabudlay nga test sa atong life kung daw mo kwarta. Kay kung daw mo imong kwarta, mas madali mo malipatan si Lord. Next, pagibalaga. Your clothes did not wear out and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord disciplines you. Kung kisagling kami katuna, kung ginalaw ni Lord para discipline kita. Know then in your heart. Next, observe the commands of the Lord your God, walking in His ways and revering Him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land with streams and pools of water, with springs flowing in the valleys and hills. A land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranates, olive oil and honey. A land where bread will not be scarce, and you will lack nothing. A land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills. When you have eaten and are satisfied. Sa gilagin na anaw sa Ginoo ang kapigyaduhon. Mati ka mo, inaanaw ni Lord ang kapigyaduhon para nga kung i-bless ka pa ni Lord, hindi mo sa paglipatan. Amen. Ang balyang, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Hindi na preparan kita sa Ginoo sa malaki land. Be careful, Ariyo. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws, and His decrees that I am giving you today. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Next. Kabalo ka mga ba ni Lord? Ginahambol niya kita, ginapa-experience kita sa kapigadugo, para kung i-bless niya kita, hindi kita magpabugal. Gagawin na siya pagbayaran. Susubok kong pigado ka, sige lang, stay faithful. Stay faithful. Next. He gave you manna to eat in the desert, something your fathers had never known, to humble you and to test you so that in the end, it might go well with you. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. And so God Francis covenant which is toward His workers. Ang balagta ka mo mahulog, may manaming na dinaprepare ang ginagawa para sa iyo. Sige lang subok. Kabalo ka mo sa una, pigado-pigado kami ni Pastor Ban. Kami ang pinakapigado sa ako magundod. Siya man ang pinakapigado sa ilang magundod. Sila man kami. Kada December kami lang kinatagaan. Tanan nila kadaan, matag nila sa amin. Kag wala kami ka-celebrate Christmas, kaya wala kami magluto. Uy, kami kwarta, iparindahan para magluto. So dito lang kami kay nanay, kuwag sa utod ko, kaya dito lang kami nakikiselebrate. Kaya wala kami isang yanda. Pero
tugali ang time na ginambol kami sa Ginoo. Amo tugali ang time nga gina-prepare ka ni Lord. Kung ang imo trabaho, subok pinakadugo ka trabaho sa inyong office, sige lang. Sige lang. Kaya maabot ang time, i-promote ka ni Lord. Little by little. Iya ka kini-promote. Sige lang, bisan kamay, imong kwarta, subok. Kabalog ka, giman ko maginikayan kami. May tao galing nga nagambal na hindi na siya pagpaulang ang kwarta, kaya wala sa kwarta pang bayan. Diba? Hindi na sa paguligi, kaya wala na sa pagbalos. Mabuligan ka. Mabuligan sa. Kabalo ka mga painful kung bigado ka. Pero hindi mo ng opportunity nga ginambol ka sa Ginoo. Mag-learn ka. Pero kung ginmoldi kami sa Ginoo sa itong humbling time na ni Pastor, kayo sa Ginoo ang magpatasan. Kina-reveal sa Ginoo ang character ng mga pagdilaw. So dapat pasarutan na. Dapat pasarutan na kung ginambol ka sa Ginoo. Kinatilawan ka sa Ginoo. Hindi pagbayari ang Ginoo. Kung kinatilawan ka, tutumi ka gid. Kami sa kinatilawan kami ni Pastor, wala kami kwarta, natutong maging kami. Pero sa natutong ka, mas strategize ka. Pinamuyo ko, Lord, paano? Diba ni Lord? Siya ang naghahatag sa atong kaalam, i-produce ba? Kabilo ka mga walang ito nilang panundong na ma-open ko ispilahan. Never in my mind. Wala ko nagandong sila, dahil na ako ginandong. Pero ang Ginoo pa rin, ako nang ginandong niya para sa akin. May gina-prepare ang Ginoo para sa akin. Ang balay ng paluyo, may gina-prepare dito ka namin yung Ginoo para sa akin. Wala mo lang na-realize. May manamig din sa'yo gina-prepare. Diba ba niya? I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a beautiful future. Pero ginaalaw niya galing nga ma-revive nila sa fire. Hindi mo ito malaga ang picture. I want to share this with you. Hindi siya galing klaro. Amo ni galing mag-revive sa fire. Kabalo ka mo, sino sa inyo nga before nga inang gold na ako? Before ini mag-produce ining gold na din, may process anay ng brahon. Amo ni siya ang raw. Amo ni siya gali ang itsura sa gold. Kung wala pa siya nag-purify. Amo niyo, i-compare mo ni Dario din ang nami. Ari wala forma. Amo na gali ang gold na gina ang mga miners. Amo ni gali amo ni ginakuha sa mga miners. So, amo ni ginakukot nila. Amo ni ginapangkuha nila. So kung makuha nila, abi ko yung pala sa muna. Ang mga miners, amo na nila yan nakuha ko. Abi niyo ako manahan. Abi na ito nang ginakukot nila pala yung mga gold. Amo na iniyaw. Dali ko makita, kapag ko magkutkot ka mo, ako na lang inyo nakangita, hindi kaliya. Ako niya ang raw. Kung silingon, ako niya ang nauna, pag ginakutkot nila mag-gold. After sina, after galing ka makuha ni, ay sorry, dito ka sa kiyang. Nano, ginano na ako. After na makuha ni ang raw mag-gold, ang impure mag-gold, kina-refine nila by fire. Ginaputang nila dahil sa kalayo. Pagputang nila sa kalayo, nag-aamat-amat na din siya dahil, kamo siniyo? Ang na-refine na. Amo na niya ang na-refine. Tapos, amo na ini ang pure din na gold na wala naging sa impurities. Manami na, no? Pero, anong iyagin agyan? Kalayo. Sakit ng kalayo, hindi. Amo na galing ko may pain kita. Amo na galing na kung isa, ang mga pagkinaw. May pag
pagtilaw na manami? Wala. Wala. Kaya ang mga pagtilaw, masakit dito yan. Ang goal, hindi lang nagali. Kabalugan mo hindi lang kaya basta kalayo. Ang ginabutang dira. Ang ginabutang ng nagali dira is intense fire. Kabalugan mo sa intense fire? Grabe nga kalayo. Kung silingon ang iya temperature, sina maximum. Maximum temperature. Kaya hindi ma-purifier ang gold kung hindi isang intense ang fire. Pero ang fire, wala naga-destroy sa gold. Naga-destroy wala? Wala iya kasunog ang gold. Ako man nakita, kung may mga pagtilaw, dapat hindi kita yung masunog. Pero ang iba, kung kaisa, kung may mga pagtilaw, nagatunaw sila yan. Hello? Tandaan nyo, dapat ang pagtilaw, hindi na makadestroy sa atin. Dapat ang pagtilaw, mag-purify sa atin. Mabisan may pagtilaw, naganami ikaw. Dapat ang pagtilaw, nagapanami sa atin. Wala nagapalain sa atin. Amo na dapat ang nagapanami sa imo, hindi iya ang iba ng mga butang. It removes impurities. Ang mga pagdilaw, nag-remove sa impurities. Nag-remove sa pride, nag-remove sa mga selfishness. Ano yung makikita niyo? The hotter the fire, the purer the gold. Kung mas grabe ka rin init, mas naganami ang gold. Sino sa inyo kabalo, kasi pakman, kung masakitan siya, mas nag-iisog sa kabalo ka mo, kung masakitan si pakman, pag naigaw siya sa inumo, nag-iisog pa rin siya. Kag determinado pa rin siya na magdaon. Amo na dapat, kung masakitan ka ba na sa inumo, sa pagtilaw, dapat nag-iisog ka, wala ka nagtatalaw. Nabalay mo ka, Luyo, dapat nag-iisog ka. Huwag ka na ganun. Huwag ka dapat na ganun. Kung may pagtilaw, ang mga mag-asawa, kung may problema, nag-disperse in different directions. Kami ba na ni Pastor, kung may pagtilaw sa akong life, dito kami yan, nag-close din kami yan. Actually wala, mga pagtilaw namon, amo nang nagpa-close pagit sa amon ni Pastor. Nagka-cling pagit kami sa isa kag isa. Amo na ang mga trials. Nagadako ang mga trials. Dapat nagapanamit pagit sa amin. Amen? So dapat i-learn natin kung may mga times ara kita sa valley, kung may mga times na ara kita sa mga pagtilaw, ina-reveal ang isang Ginoo kung ano ang pwede. Ina-reveal sa Ginoo atong karon. So pain often reveals strength whenever new we possess, and God will never knew so deeply. Excuse me. Sa mga pagtilaw, dira natin ma-realize, makabalo ka mo. Bala, kung why mo ginpuyan mo si Gina, why sa kabalo mo may potential sa galing. Mas mayad ba sa galing ba present sa akon? Grabe galing. Subong ako nang hindi kabalo mag-orient siya, subong mayad-mayad na mag-orient. Mga produkto. Last, pain often repositions us for God's purpose. Ang mga kasakit, nag-reposition sa atin. Nag-reposition. For meron galing ka, pero ginawa-reposition ka sa Ginoo galing. Sa Ginoo, ikuha, ko'y na, kay dari ka. Ang ay balagang si Gina, ato sa likod, ang niya, ari ka na di, dari ka na sa una. Dari ka na sa una. That is according to His purpose. Ibalik talaga ang verse.
or Romans chapter 8. And we know that in all things God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Ginara-posisyon ka, ambal sa Ginoo, ginkuha ko hindi sa imo, kaya gusto ko dari ka. Dari ka. Kung isama ba ito nga, Lord, ko ang mga boyfriend ko, ang mga girlfriend. Kaya ba ni Lord, hindi ka na magkita sa relationship. Dari ka na focus, alagara ko danay. Alagara ko danay. Kaya alagara lang ko kay niyata ko sa iyo, perfect na tao para sa iyo. Lastly, atong picture balaga. Kabalo ka mong kisa, atong mosaic. Kita niyo ang mosaic. Mga broken pieces. Mga broken pieces. Mga pato-pato balaga na puka. Puka na mga bato-bato or mga glass na puka. Saan na puka na ito wala sa mo daw walang putos. Pero kung ano ka mo, may manaming artist. May manaming artist. Igamit niya itong mga puka ka ba niyo. Hindi pang takot-takot niya. Hindi nyo lang yung maglaro, pero may pang takot-takot na niya. Into ka, into. Kabalo ka mo si Lord, broken kita, in-break kita sa word, in-break kita, damot-damot na pieces, from the Lord Ali, panamiyon ko ni siya, panamiyon ko ni siya, kaya mo na yung purpose ko para sa iyo. Amen. Let's hold it. Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ano ang iyong mga circumstance mo? I want you to check. Ano ang iyong mga pain na hindi na-experience mo? Kabalo mo lang lahat ng pain na mo na-experience. May lahat ng pain. Kaya nagkarikadali sa mga broken ka. Tambal ka, Lord. Dahil hindi ako padayo. Kapoy na ko sa mga kasakit. Dahil hindi ko maintindihan na maginalaw mo na yung mga kakatabo sa life. Pero I want you to know that there is a purpose for everything. Hallelujah. Kabalo ka mo. Kabalo ko sabihin mo, Lord. Pwede mo tani, hindi mo lang pagpunto ng branch. Tani mo lang kung ipa-realize na kaya mo magaling maglupad. Naman kinaglan bigwamon. Sometimes we need to experience the greatest pain in our lives for us to realize that God has greater plans for us. Alam mo, kabalo ko na nung in-experience yun na pain. Pero kung may kinakuha ng Ginoo sa inyo, mga tao o mga bundang
Gusto niya ma-develop ang iyong wings. Gusto niya nga magawa ka sa iyong shell. Gusto niya nga magawa ka sa iyong comfort zone. Kitalag ko mga butang ang iyan na prepare sa iyo. Ang balita ka mo, subong, tagsa-tagsa sa aton diri may dalag ko ng mga planong Ginoo sa atin. Kung kaysa may mga test sa aton life, may mga pagdilaw sa aton life, may mga itim na namin na nagkana po sa aton life, matanya ba po Lord, tanya mo lang ni. Kadiscuss ka kay Lord, tani Lord, wala mo lang ikwaan, walang ka akong gusto. Tani Lord, harala ko sa akong comfort zone. Kaya enjoy na ko dito, mga Lord, pinapagkuha mo ni. Mga Lord, pinagkuha pa ako na namin ang trabaho. Mga Lord, pinagkuha mo mga taong importante para sa ako. Mga Lord, naging alam mo nga mamiss na ako ng mga manaming opportunities. Dapat na questions. Na-question mo ko ganyan ba po Lord? Ama, pwede man po Lord magwali. Ama, pwede mo po mag-pastor. Bisa naraman niya po si pastor. Ama, Lord, pwede mo ko mo ipa-realize na ikaw akan na confidence. Na ikaw ang akan comfort. Na ikaw ang akan na security. Pero sometimes, hindi na natin ma-realize kung hindi ko pa ako ni Lord. He has to take it away. So we will be able to fly high and be the best that we can be. Amen? Let's worship the Lord. Story naman kay Jesus. May kung katalong experience so just talk to Jesus. So yes, Jesus. Hindi magpusiki kung ginatilawan ka ni Lord. Kung ginatilawan ka ni Lord, stay faithful. Kung ginatilawan ka niya, ina-purify niya ka. Ina-purify niya ka para magnami ka. Para nga kung i-bless ka niya, mga manami ka. Para nga kung i-bless ka niya, hindi ka magpalayo sa iya. Para nga kung i-bless ka niya, hindi ka magpabugan. Kung i-bless ka niya, makapabilit ka po din mga tiil sa ground.
gold. Hindi mag-endure kung wala sa intense fire. Mas nag-init the hotter the fire. Mas mainit ang temperature, mas kalako ang mga pagdilaw, mas kalako ang mga blessings na ipaulat sa inyo. It may be painful, wala sa pagdilaw, may be painful. It is painful. May be painful, but I want you to allow God to mold you. Allow God to mold you. Tuguti si Lord na manamihon niya ka. Tuguti si Lord na i-purify niya ka. Kaya kung ready ka na, ibugbo niya ang mga pagpakamaayo ang inabing sa kaya ihanap, subong, wala niya ginaatang na sa imo ginadesire kaya hindi ka pa ready. Basta na hindi ka pa ready. Hindi ka pa ready sa mga dalanggo ng mga blessing. I want you to be faithful. Be faithful sa mga gagmay ng mga butang. Faithful. Ikaw hindi ka faithful sa gagmay, hindi ka pagtalag-tagaan sa tango. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I want you to raise your hands to Jesus. Bala si Lord, Lord. Ari mo, Lord. Mold me. Mold me, Lord. Imo ako strong sa mga pagdilaw. Kung isa din naman ma-realize how strong we are. Kung hindi kami magdilawan, keep us strong, Lord. Bulingin kami na hindi naman papusikan ng amon mga pagdilaw. Hindi naman papusikan ng mga trials sa amon life. Kaya mo rin nagkapanami sa amon. Amo rin nagkapatubo sa amon. Amo rin nagkapagpuraw sa amon kaangay sa buong. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Lord, pray ko sa inyong mga katawan. Kung ano man ang mga pagdilaw ang ginagaya nila, wala ko kabalo. Pero ikaw na kahibalo. Ayan, physical manini ang mga pagdilaw. Ayan, financial manini. Emotional. Hallelujah. Lord, I pray that you will keep them strong. You will keep all of us strong. Lord, kung kaysa mga pagdilaw, nagpapakita kung ano kami kaluya. Pero hindi nagpapakita man, diri na pagwa. Lord, gina-expose din mo nga ang mga putang hindi naman kaya. Kaya ka rin naman ng bravo, Lord. You will give us the strength, O God. You will give us the wisdom. Nagaan mo kami sa puso, kag nagaan mo kami kaalam. Hallelujah. Kaya ikaw nagatag kaalam sa amin. Lord, sa tagsa ng mga pagdilaw na nag-abot sa among life, buliganin mo kami. We will cling to you, Lord. Mag-auyat kami sa iyo, mag-akampiyon kami sa iyo. Hindi sa mga butang, kung kayo sa ginakuha mo, Lord, mabina mo ng kwarta mo niya, nga security. Pero Lord, ikaw gidya ang tutulong mo sa amin na security. Mag-asaling kami sa iyo. Bisan ginatilawan kami, Lord, we will stay faithful. We will stay faithful, Lord. We will stay faithful. Lord, I pray that you will bless each one of us. Bless your people, Lord. As we leave from this place. Kabayin mo mga pulong, mga padayon, Lord, sa pagtubo sa mga tagipusoy. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless your people, Lord. Prosper them. Bless them, Lord. Keep them strong. Na malampuwasan nila ang tanan, ang tagsa, ang mga pagdilaw, ang mga challenges sa among life, Lord. Patubuon mo kami na you will keep us strong. Kay kadalang ko pa sa mga butang ang gina-prepare niyo sa tagsa-tagsa sa Silingan Church. Dalang ko pa ng mga butang, Lord. Continue to make us a blessing, Lord, to other people. Salamat, Lord.
favor you. I will give you wisdom to produce wealth. Thank you,